Para mapagbuti pa ang kalagayan ng mga ina sa bansa, iba't ibang panukalang batas na ang isinusulong ukol dito ng ilang kongresista, tulad na lamang ni Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Ang detalye niyan at ang personal na kwento ni Revilla bilang isang ina at may bahay, tunghayan sa aking one-on-one interview sa kanya. Magandang araw po sa ating lahat sa isang espesyal na pagkakataon na nataon pa ngayong Mother's Day. Makakasama natin ang isa sa mga tinitingalang kongresista sa Kamara. Yan ay walang iba kundi si Cavite 2nd District Representative Kong Lani Mercado Revilla. Magandang araw po, Kong Lani, and Happy Mother's Day. Maraming salamat po sa inyong mga tagapanood dito po sa PTV4. Hello po. Unahin na natin, no? Kasi you wear many hats. Isa kang kongresista, tapos ngayon ang dami nyo ring aktibidad, pagsiservisyo sa ating mga kababayan, and of course, you're a loving wife at meron ka ding mga anak, isang ina, at marami ka pang responsibilidad. Paano nyo po minamanage yung inyong oras? Paano ba maging super mom, super woman like you? Well, time management talaga plays a vital role in my life. As much as possible, gusto nating magampanan lahat ng ating mga tungkulin. Pero kalaban natin ay oras talaga. Pero I try to divide my time, lalo na ngayon. Advantage ko po siguro ngayon bilang mambabatas at saka bilang public servant is lahat po halos ng aking mga anak ay adults na. Wala na akong mga maliliit na anak. At yung mga maliliit na, yung mga bata o mga baby sa amin, ay mga apo na namin. Paano po ba kayo maging isang ina? Kayo po ba stricto? Kayo ba ay konsentidor? Kayo ba ay mapagbigay, talagang nag-spoil na anak? Paano po kayo bilang maging isang ina at baka makapulutan din ng aral din ng ating iba pang nanay na nanonood ngayon? Siyempre tayo ang ilaw ng tahanan. So we provide guidance, advice to our children. Siyempre din yung pag-arugay. Busy na kasi si Senator Bong. So dapat ako yung magbibigay ng ingredient na magpupuno naman sa kakulangan naman ng panahon ni Senator Bong sa aming pamilya. So, I make it a point to give my children time for their special events kapag meron silang mga okasyon na importante sa kanilang paaralan o sa kanilang buhay. Eh ma'am, alam naman natin sa Kamara, talagang marami din kayo mga tinutulak na resolusyon at panukal. Kayo po ba as Congresswoman naman, ano po ba yung mga measures na talagang dedicated para sa ating mga nanay? Well, isa sa mga batas na isinulong natin at batas na po ito, naging author po tayo sa pagbibigay po ng facility for breastfeeding mothers sa lahat ng establishments. Nandyan din po yung pagbibigay po ng oras pag may leave ang isang nagbubuntis na nanay, pag siya'y nanganak. Isa sa mga isinusulong po natin, actually in time po ito for Mother's Day this year, ay yung unang yakap bill natin. Ito yung pagbibigay po ng minamandatuhan ang mga bagong panganak na mga nanay na ang unang yakap ng nanay ang maramdaman ng isang sanggol. I'm sure ma'am talagang matutuwa yung ating mga nanay na binibigyang pansin din yung kanilang kapakanan sa Kongreso. So bago tayo magtapos ma'am, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na makabati rin sa inyong mga kapwa nanay o may mga mensahe po ba kayo sa ating mga nanay na nanonood ngayon. Ano po ang inyong Mother's Day message para sa lahat? Well, una sa lahat, pinapaabot po muna ni Senator Bong Revilla ang kanyang pagbati sa lahat ng mga nanay natin na nanonood. At ang payo ni Ate Lani, syempre sa lahat ng mga mother, syempre una sa lahat, Happy Mother's Day. At sana po ay kayo'y manatiling mga ilaw ng tahanan ng inyong mga pamilya. Nako, maraming salamat po. Yan po si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. At syempre muli po, Happy Mother's Day sa ating mga nanay. Happy Mother's Day, Kong. At ito po si Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.